Arestado isang online seller na iligal umanong nagbebenta ng beep card sa halagang mahigit 6 na beses na mas mahal kaysa orihinal na presyo. At nagbabala rin ang Department of Transportation laban sa mga nagbebenta ng tinatawag na beep charms. Saksi, si Oscar Oida. Wala nang nagawa ang isang umunoy online seller ng masakote ng PNP Anti-Cybercrime Group sa entrapment dahil sa umunoy illegal na pagbebenta ng beep cards. Ayon sa Cyber Patrolling at Intelligence Unit, nag-alok online ang 32 anyos na suspect ng beep cards sa halagang 190 kada isa, malayo sa orihinal na 30 pesos. Nang makumpirma sa DOTR na hindi siya authorized distributor, isang pulis na nagpanggap na buyer ang nakipagkita sa suspect August 15. Sa entrapment na yan din nasamsam sa suspect ang 50 beep card. Naharap siya sa paglabag sa Access Devices Regulation Act, Consumer Act at Cybercrime Prevention Act. Marami pang gumagawa ng ganitong racket ayon sa pamunuan ng kumpanyang nagsusupply ng mga beep card. Kung tatanungin, mahigit 20, ang iba sa kanila nakapagbenta na ng mahigit 20,000 pieces. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa po ito. May gumigimik pa nga umano na nagbebenta rin ng beep charms. Kinukuha nila yung chip, tapos isasaksak nila sa mga abubot, pinibenta nila. Magkano yun? 700. Walang ganon. Okay, wagang beep charm. Okay, nalalapas ang beep. Okay? So sa mga kababayan natin, huwag kayo pagpapaloko sa mga to. May babala si Dizon sa mga online selling platform kung di haharangin ang mga ganitong produkto. Susulatan din natin itong mga online selling platforms. Pag hindi nila pinasara ito, talagang isasama sila ni General Yang sa mga kaso. Kasi kinukonsinti nila binibigyan nila ng platform. Makikipagtulungan po ko sa mga rail operators po natin na kumpiskahin yung mga charms po na ito. Ginagawa na rin nila ang lahat para lalong maging readily available ang beep cards. Wala na tayong shortage. Naghahanap na kami ng iba pang mga paraan para papadagay at pagbigay at kuha at pag-load ng mga beep cards kahit sa mga convenience stores. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Nagbabala ang pag-asa na posibleng magkaroon ng anilay short-lived La Nina simula sa susunod na buwan. Ang epekto ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Nagmistulang ilog, daanan ay talagang nagpasabol. Umapaw ang ilog at hindi na rin madaanan ang mga katabi ng kalsada dahil sa lakas ng ragasan ng tubig sa bahagi ito ng Lobo, Batangas. Halos 4,000 pamilya naman ang apektado ng pagbaha sa Buluan, Maguindanao del Sur. Dahil sa malakas na pag-ulan, umapaw ng ilog doon na konektado sa Rio Grande de Mindanao. Kaya nagbangka na ang mga residente. Nakaranas din ng mga pag-ulan sa Talisay, Cebu. Isang habal-habal rider ang sugatan doon matapos mabagsakan ng tipak ng bato sa gilid ng bundok kahapon. Ayon sa kanyang anak, namamasada ang kanyang ama noong mga oras na yon sa gitna ng malakas na ulan. Sambang nagdagan timing nga nidahili ang mga yuta, unya naabtan kining maong biktima, unya naigo ni siya sa bato, hangtod nga naigo ang iyang ulo, ni natamaan pagyud ang tangke sa iyang motor, hangtod nga nalamba. Diha may laing mga motorista nga nakaagi, maoy unang ni pahibaw dayon dito sa Barangay Hall. Pagpahibaw sa Barangay Hall, niresponde dayon ang emergency responder. Nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Nangako lokal na pamahalaan ng Talisay na sasagutin ang pagpapagamot sa rider. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, umabot sa mahigit 8,000 pamilya ang apektado dahil sa epekto ng habagat at low pressure area. Mahigit 8,600 na mga pamilya or more than 36,000 individuals yung nga pong naapektuhan. Ang Pag-asa nagbabala sa pag-iral na madalian o short-lived La Nina sa susunod na buwan. Itong last quarter ng ating 2025 ay medyo mas maulan, higher probability ng above normal rainfall sa mga areas na identified based on the forecast dun sa in terms of rainfall impacts. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Mas lumapit na po sa lupa ang minomonitor na low pressure area. Ayon sa Pag-asa, babaybayin ng LPA ang eastern coast ng Quezon Province, saka ito magdi-dissipate o malulusaw. Posible rin na hindi matuloy ang pagkalusaw nito at mananatili yan bilang LPA at tatawid sa lupa hanggang sa mapunta sa West Philippine Sea. Ayon po sa Pag-asa, mababa na ulit ang tsansa ng LPA na maging bagyo at maaring sa Huwebes ay wala nang umiiral na sama ng panahon sa PAR. Dahil sa LPA at habagat, magtutuloy-tuloy ang maulap at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Western Visayas. At magtutuloy-tuloy sa hapon at meron na rin sa Central Luzon at Bicol Region. Posible rin ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Gayon din po sa Western Visayas, Negros Island Region, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At may malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ipaaresto kung hindi sisipot ang mga contractor na ipinasabpina sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control projects. Ating saksihan. May babala si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor na mangi-isnab sa sabpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control project sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado matapos isnabi ng una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagmen at legmen umano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigan sila sa mga kalokohan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolo-lolo, karamihan sa mga kota para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-prime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangang investigar. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bonongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone, sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat. No? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayon din kay House Infra Committee Co-Chairman Teddy Ridon, hindi congressional insertion ang maanumalyo umanong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at sa General Appropriations Act, galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Sagot ng DPWH, we'll try to find out if this is correct. Maybe if it is left or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in the Opo. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in yung ghost projects. Kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. Ang COA, iniutos na ang inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno.
Ang BIR naman, magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng mga anomalya umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ba ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Well, they'll have to establish my liability kung ano nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure Absolutely. project. Wala pong corruption on your Absolutely on my your part. end. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Transportation na maglabas ng huwag ninyong tularan list o yung pong listahan ng pangalan ng mga traffic violator dahil sa dumaraming hindi sumusunod sa batas trapiko. At pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online ni Oscar Oida. Noong August 18, nakuna ng CCTV ang kotseng ito na mabilis ang takbo sa Kawit, Cavite habang nakasampa sa hood ng sasakyan ang isang lalaking traffic enforcer. Ang traffic enforcer sa video, si Michael Trahico, nasisitahin noon ang motorista dahil may nasagi umunong sasakyan. Pero hindi huminto ang kotse. Kaya ang ginawa ni Trahico, iniharang ang sarili at napasampa pa sa hood ng kotse. Umabot daw ng halos 15 minuto siyang nakasampa sa hood ng sasakyan. Takot po. Posible po pag nahulog ako, mamatay kaagad ako or ospital. Sobrang takot din po ako doon. Pero inano ko po yun dahil gawa ng trabaho ko. Sa press briefing kanina ng Department of Transportation at Land Transportation Office, hinikayat nilang magsampa ng kaso ang enforcer sa driver. Inanunsyo rin nila ang perpetual revocation ng lisensya ng driver o habang buhay ng hindi makapagmamaneho. Isa lang ang hinihinging kapalit ng gobyerno para mabigyan kayo ng lisensya. At yon ay sumunod kayo sa batas. Pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kaya-kaya tanggalin ng gobyerno, ng LTO, ang lisensya ninyo. Either temporarily or in the case sa mga grabing mga violator, forever. Sa datos ng DOTR at LTO sa loob lamang ng 6 na buwan, nakapagtala na ng mahigit 2,000 show cause orders at suspensions laban sa mga traffic violator. Mahigit 4 na raang lisensya ang na-revoke. Last year, for the entire 2024, LTO issued 1,100 show cause orders. There is no sense itong ating mga batas trapiko kung patuloy itong ating nakikitang walang disiplina sa daan. Dahil sa dumaraming hindi sumusunod sa batas trapiko, plano nila maglabas ng huwag ninyong tularan list o listahan ng pangalan ng traffic violators. Ipapublish namin ang mga pangalan, pinag-aaralan na namin ngayon na. Para lang matuto. Kung di kayo madaga sa kung di kayo matatakot sa kaso, sa multa, baka dito, mahiya kayo. Tinanong namin ang mga kapuso online kung ano ang masasabi nila dito. Komento ng isa, imbis na ipahiya, higpitan na lang ang application at renewal ng driver's license. Komento naman ng isa pa, may mga question sa usaping ito kagaya ng human rights at data privacy. Pabor naman ng isa para madisiplina raw ang mga kamote driver. At sagot ng isa pa, paano naman kung hindi sinasadya at nagkamali lang? Nilinaw naman ng DOTR na pinag-aaralan pa nila ang legalidad nito. Tingin ko kapag naintindihan ng mga kababayan natin na may consequence ang paglabag sa batas, tingin ko dahan-dahan titino tayong lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Ang
pagiging totoo sa sarili ang itinuturing na susi ng isang trans non-binary graduate sa nakamit na tagumpay bilang summa cum laude. At nakaranas man ng diskriminasyon, hindi ito humadlang na makamit niya ang matamis na success! My name is Renelle Victor Prism A. Cruz, humbled and honored to be the first ever summa cum laude in the history of BPSU Main Yan ang loud and proud valedictory speech ng trans-binary at AB in Communication Arts graduate major in New Media na si Renelle Victor Cruz o Prism kung tawagin ng mga kaibigan. Ang kauna-unahang summa cum laude ng Bataan Peninsula State University Main Campus. Sinalubong siya ng palakpakan, fit for her queerness, na naging lakas para harapin ang hamon ng buhay bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. So yes, my superpower is my queerness, and I had it all along. My queerness taught me to live in a world that wasn't built for me and still find joy. It gave me the courage to take up space, even when the world told me to tone it down. It taught me empathy. When you've been judged for simply existing, you learn to never judge others and be kind. Nitong college lang daw talaga naging totoo sa sarili si Prism at sa first year college pa lang, binigyan na ng pagsubok. When they were taking my picture for my school ID, a guy told me na bakit daw long hair ako, dapat daw short hair, dapat daw hindi ako nagsusuot ng earrings, etc. But I didn't agree to that. I made a promise to myself that I'm going to be who I am. And tinry ko siyang ipaglaban. That's actually the first baby steps that I made during college to get out of my comfort zone. Pinaglaban hanggang sa makuwang kagustuhan magsuot ng uniform na pambabae at ng mahabang buhok. Ipinagpapasalamat niya raw ito sa kanyang eskwelahan. Naging butterfly effect siya na nagiging mas confident ako sa klase. I get to really answer our recitations very well. Mas ginaganahan akong pumasok. As na-excite ako for my classes. And it helped me shine. Ang diskriminasyon, unti-unti na rin daw nawala dahil sa kanyang naaabot. Ang respeto at pagkilala, hindi raw dapat ipinagkakait. Ano man ang estado sa buhay, ano man ang kasarian. My queerness is not a weakness. It's not a flaw. It is my strength. It is my power. And I stand here today as a living proof that with the queerness, with the gayness inside of me, I shine so bright because I am who I am and no one can take it away from me. Andito ako dahil bakla ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinoproseso na ang deportation proceedings ng mining executive na si Joseph C. na inaresto dahil sa pamimeke umano ng kanyang pagka-Pilipino. Ilan pang personalidad ang binabantayan ng Bureau of Immigration. Saksi si Dano Tingkung. Isang malaking negosyante sa Pilipinas si Joseph C., ang mining executive na inaresto dahil sa pamimeke umano ng kanyang pagka-Pilipino. Chairman siya ng Global Ferronickel Holdings, isang kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange at ikalawang pinakamalaking nickel ore exporter sa Pilipinas. Bukod kay C., ilan pang personalidad ang binabantayan ng Bureau of Immigration. We're looking at big people already. We're looking at people of influence already. Kasi ang concern natin ngayon is not the retail anymore. It's more of national security. If there were people involved in protecting him or assisting him, yan po lalabas doon sa later investigation. Inaresto si C matapos magtugma ang kanyang biometric sa biometric ng isang Chinese national. Nakakulong siya ngayon sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa at inihahanda na ang deportation proceedings. Pero nananawagan ng kumpanya ni C na Global Ferronickel Holdings na palayain ang kanilang chairman. Valid umano ang Philippine passport ni C, hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad nito sa gobyerno. Nauna na ring tinawag ng Philippine Nickel Industry Association na illegal at hindi makatarungan ng pagkakaaresto kay C dahil dati nang pinatotoo ng Bureau of Immigration na isa siyang Filipino citizen. Pero tugon ng immigration,
Wala pa raw kasing pruweba noon, hindi tulad ngayon. Nagkaroon na siya ng immigration case, I think way back 2014 or 2015. Also for the same thing, for misrepresentation, it stemmed from a complaint of an individual. There were no other proof na nakita doon sa investigation. So ito pong kaso na ito ay na-dismiss. Ngayon, it's different because government intelligence sources have given us a name. At itong Chinese name na ito, we cross-matched with our records at doon lumabas yung biometric information ng Chinese individual na ito at ng Filipino individual na ito. When we cross-check the records, tugma po. If you were born of foreign parents, parehas foreigner yung magulang mo, walang source yung nationality mo, hindi ka pwedeng maging Filipino. Walang reason for you unless you are a naturalized Filipino citizen, which this person did not do and which this person does not claim. Minomonitor din ng Securities and Exchange Commission ang pagkakaaresto sa negosyante at pinag-aaralan ng anumang hakbang na kailangan itong gawin sa ilalim ng jurisdiksyon ng SEC. Sinisikap pa naming makausap ang company C. Para sa GMA Integrated News, ako si Dan at tingkong ko ang inyong saksi. Para palakasin ang laban kontra misinformation at disinformation. Inilunsad po ngayong araw ng GMA Network ang B1 Tama campaign. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Kung gusto natin magbigay ng mga programang makabuluhan, higit sa lahat, makakatulong sa kanilang buhay. That's what the Filipinos deserve. Sa panahong ito, mas exposed na sa digital media ang karamihan. Kaya kailangang palakasin at dumami pa ang sources ng accurate information. Sa pamamagitan ng GMA shows na Fast Talk with Boy Abunda, Amazing Earth hosted by Ding Dong Dantes at I Believe hosted by Chris Chu, ay mas palalakasin pa ng GMA Entertainment Group ang paglaban nila sa mis at disinformation sa broadcast at digital media. Matuto, matuwa, B1 Tama. Bilang mga padre de pamilya, sinisimula ni Ding Dong Dantes at Chris Chu sa kanilang tahanan ang pag-check kung accurate at educational ang impormasyong nasasagap ng kanilang pamilya. Pag halimbawa hindi ka sigurado, tanungin mo ko o tanungin mo siguro mag-cross-check. Tignan mo siguro sa ibang sources, sa ibang website, sa GMA News kung tama ba yan. Yung mga kids natin, Dong, no? We're about the same age. Pinanganak sila, lumalaki sila na talaga ito na yung mundo nila. Kaya ako naging mas passionate about itong cause na ito of educating people to be discerning, pagpili ng tamang impormasyon, tamang asal. Ang celebrity talk shows and entertainment programs, hindi chismis na makakasira ng reputasyon ng pinag-uusapan. Dapat maging source ng tamang impormasyon. It is possible to be entertaining, to be factual. It is possible to do an entertainment talk show without having to resort to anything that is not true. A talk show is just a talk show. It cannot be more important than relationships. Katuwang ng Kapuso Network sa advocacy campaign na ito, ang ilang partners mula sa iba't ibang sektor na dumalo at nakiisa sa MOA signing ngayong araw. At ang educational and factual sources, hindi lang limitado mula sa credible news platforms, kundi maging sa entertainment shows. At GMA Entertainment Group, we've always believed that learning doesn't have to feel like a lecture. It can be fun, exciting, and yes, even binge-worthy. On our 75th anniversary, we're leveling this up with Matuto, Matuwa, B1 Tama. Magiging tampok rin soon sa masterclass series ang B1 Tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.